yung first Sunday ng April. Sino nakakaalala nung title nun? Naku, Pastor, wala nang nakakaalala. Okay, so Pastor Mark shared to us about the power of Christ's resurrection. So, sinare na po yung tatlong reason why the power of Christ's resurrection makes the mission possible. And we learned that the gospel that we receive and believe is true. That Jesus is our resurrected King. And because of that, our labor in the Lord is never in vain. And last Sunday naman po, sino dito present last Sunday? Taas ang kamay. Amen. So, Pastor Marvin preached to us about, so sino na nakakaalala ng title? Ayun, yan. Amen, may mga notes. Ayan. So, it's about the marks of an effective witnesses of Christ. So, shinare naman sa atin ni Pastor yung about sa 4 marks that makes mission possible. Na ang effective witnesses daw is prepared and grounded in Christ, surrendered and submitted to God's will, empowered and led by the Holy Spirit, and lastly, sent and mission focus. So this time naman po, okay, panibagong topic naman po yung pag-uusapan natin. Natiyak po nakapupulutan natin ng aral about mission. So excited na po ba tayo? Okay. So since excited po tayo, so basahin na po natin yung verse na itatakal natin ngayong time na ito, which is sa Romans 1, verse 14 to 16 in NLT version. So I invite all of us to please stand in reverence sa pagbabasa ng word ni Lord. Ayan, so sige po, sabay-sabay po nating basahin. Go. Okay, so sige, maaari na po tayong umupo. Ayan, thank you so much po. Ayan, so magsa-start na po ako, no? O, magsa-start po ako sa pamamagitan ng isang tanong. So handa na ba kayo sa tanong ko? Amen. Ayan. So ang tanong ko po sa ating lahat, have you ever asked this question? Bakit nga ba ako nandito? Natanong niyo na ba yun sa sarili niyo? Bakit ka nga ba nakaupo dyan? Tapos nakikinig ka ng preaching? Bakit ka nga ba nagsiserve every Sunday kahit pagod ka weekdays? Nandito ka pa rin nagsiserve sa Lord. Bakit ka nag-a-attend ng Bible study? Bakit nagpapatuloy ka pa rin kahit ang dami mong problema sa buhay mo? Bakit nga ba? Natanong niyo ba yun sa sarili niyo? Bakit nga ba? Ba't nga ba ako nandito? So church, I believe the reason bakit tayo andito, bakit tayo nagpapatuloy sa ating buhay Kristiyano, bakit tayo nagsiserve every Sunday sa kanya-kanya nating service team, bakit tayo nagko-continue sa Bible study, that is because of the gospel that we receive. Amen ba? Gospel ba talaga yung reason ba't nandito ka or iba? Amen ba? Okay. So dahil tinanggap at pinaniwalaan natin ang magandang balita na ito, tayo ay naligtas at nagbago. Tayo ay naglilingkod at nagpapatuloy sa ating pananampalataya sa Diyos. Amen ba? Amen. Pero syempre po, ang gospel, hindi lang po yan magsa-stop sa narinig mo lang. Hindi lang po yan magsa-stop na niligtas at binago ka lang. Dapat meron kang gagawin. So pakisabi sa katabi mo, may dapat tayong gawin. Okay? Amen. So when the good news of what God has done through Jesus reaches you, it stirs something deeper than emotion. It calls for a decision. It is not just a message to hear, but it is an invitation that demands a response. So as Christian po, who receive, understand, and believe in the gospel, ano nga ba ang tamang respond natin after nating ma-receive ito? Ano nga ba yung dapat nating gawin bilang mga follower ni Christ? Ngayong alam na natin ang solusyon sa problema ng mundo.
So today po, I want to speak from the subject, the right gospel response. 3 right responses after receiving the gospel. So excited na ba tayo? Amen. Parang hindi tayo excited. Excited ba tayo? Amen. So before tayo mag-proceed, join me in a brief moment of prayer po. Yes, Lord, we know that you're here. We acknowledge you. And Lord, I pray, may you prepare the hearts of these people. I pray, Lord, that all of us, Lord, ay magkaroon ng puso, Lord, na hindi lang makikinig ng salita mo, but gagawin namin kung anong matututunan namin sa mga oras na ito. Lord, I pray and declare that after this, Panginoon, maraming puso, Lord God, ang mag-rise, O God, Lord, na maging soul winner, na maging evangelist, O God, ng church na ito. And I pray, Lord God, that you're going to move, O God, Lord, in this place. And I pray that may you help us to really be teachable and humble and submit and obey your word. Thank you, Lord. We honor you in Jesus' name. Amen. So 3 right responses po after receiving the gospel. Number 1, I am indebted to tell others. So sabi po sa verse 14, sige pakibasa po ulit. Okay. So, ano pong ibig sabihin ng indebted? So, indebted po means being under obligation to someone or something. So, ibig sabihin po, isa po sa dapat nating response bilang mga Kristiyano na naka-receive at naintindihan ang gospel, we must be indebted to tell the gospel to others. Tayo po ay obligado na ipangaral ito sa iba, na kailangan at dapat natin itong ipangaral sa iba. So sabi po ni Paul, so si Paul po yung nagsasalita dito, no? Siya po ang nagsulat ng Book of Romans. So dahil natanggap at naintindihan po ni Paul ang gospel, sinabi niya na siya po mismo ay obligadong mangaral sa lahat ng tao, sa mga sibilisado at sa mga hindi, sa mga edukado at sa mga mangmang. So bakit niya po ba ito nasabi? Okay? Bakit niya sinabi na obligado siya? Na kailangan niya talagang i-share yung gospel? Na hindi po ito option niya lang. Okay? Pero alam niya na dapat talaga tong i-share sa iba. So bakit nga po ba? So if babalikan po natin yung encounter ni Paul kay Jesus sa Acts chapter 9. So alam naman natin si Paul, dati siyang ang pangalan niya Saul. So nagpe-persecute siya ng mga Christians. So na-encounter niya si Jesus nung papunta siya sa isang lugar, nakakita siya ng liwanag, and then sabi ni Jesus sa kanya, Saul, Saul, why are you persecuting me? So nabulag siya, and then after nun, may pinadala si Lord. Ang pangalan niya is Ananias. So pinadala niya si Ananias para pagalingin si Paul. At ito po yung sinabi ni Lord kay Ananias. Sabi niya sa Acts chapter 9 verse 15 to 16. Sige, pakibasa po. Okay. So makikita po natin dito, no, that Paul was personally commissioned by Christ. That he is chosen and called by God. Na tinawag po siya ng Diyos para i-proclaim ang pangalan niya sa mga Gentiles, sa mga hari, at sa mga people ng Israel. And kung babasahin po natin yung next verse nito, no, grabe po talaga ka-passionate si Paul. Makikita po natin, nung nasa Damascus na siya, he started to preach the gospel. So makikita po natin dito na kaya obligado si Paul na i-share ang gospel sa lahat ng tao kasi naintindihan po niya kung ano ang calling niya. Naintindihan niya kung saan siya tinawag ng Diyos to become an apostle and to tell others about the gospel. So para mas maintindihan po natin, no, magbibigay po ako ng example. Okay? So kunwari, merong sakit or cancer na kumakalat sa buong mundo. At lahat ng tao, alam nilang wala ng cure sa sakit na yon. Pero ikaw, alam mo at meron kang gamot sa sakit na yon. Okay?
At yung gamot na yon, alam mo na makakatulong at makakapagsalba sa mga taong merong sakit na yon. And you are called to share it to others. Anong gagawin mo? Ikikip mo lang ba yan sa sarili mo? Bala na sila, basta ako, meron akong gamot na to. Siyempre hindi, di ba? If you are called to share it to others, you will feel this great sense of obligation to share it. Kasi alam mo, pag nalaman nila yon, gagaling sila. Maliligtas sila. So how much more po with the cure to an eternal cancer? The eternal cancer of sin. A cure to a cancer on this earth that will only save someone's life, and that is the gospel. So ganon na ganon po yung na-feel ni Paul. He believed that the gospel was a gift given to him by God, and this message was too important to keep to himself. That's why he felt a great sense of obligation to share it to others. Since Paul had received grace he didn't earn, he had been shown mercy. He felt a responsibility to pass it on to others. It's like being entrusted with something valuable, kaya hindi niya kayang ikip lang to sa sarili niya. So church, just like Paul, we all receive and experience the gospel. Amen ba? And as a believer, all of us are called by God to tell the good news to others. We can see in Matthew 28 verse 19, alam na alam po natin to. Sige, pakibasa po. Okay. So church, lahat po tayo na nandito, lahat po tayong mga believers, ay tinawag ng Diyos to go and make disciples of all nations. Ibig sabihin po, all of us are responsible and obligated to share the gospel sa lahat ng tao. So itong calling na to, hindi lang po ito calling ni Paul, hindi lang po ito calling ni Pastor Mark, hindi lang to calling ng mga J-group leader, kundi sa atin pong lahat. We are called to share Jesus to others. So kapatid, hindi po tayo tinawag ng Diyos para umupo lang dito. Okay? Hindi tayo tinawag ng Diyos para mag-serve lang every Sunday. Church, we need to be reminded that we have a great commission, and that is to go and make disciples of all nations. So as a Christian po, who received the gospel, ang tanong ko po sa ating lahat, naintindihan po ba talaga natin ang gospel? Naintindihan po ba talaga natin ang calling natin? Just like Paul, do we have a great sense of obligation to share it to others? So church, I want to remind all of us that the gospel that we receive is meant to be shared. The gospel is so important and so valuable that people need to hear it. And we are called by God to tell it to others. Church, I believe na itong Great Commission na ito, alam na natin to. Ilang beses na itong preach, ilang beses na natin itong naririnig. So ang tanong ko po sa atin lahat, bakit hanggang ngayon, kinikip mo pa rin yan sa sarili mo? Bakit hanggang ngayon, wala ka pa rin ginagawa para marinig ng ibang tao ang gospel? So kapatid, if you are the person right now that you are struggling sa pag-share ng gospel, if you are the person right now that you know in yourself that you have no sense of obligation, sense of responsibility to share it to others, yung okay lang sa'yo hindi mag-share, this is the right time to remember again the gospel. To remember the reason why we are here. To remember His grace and mercy that has given to us. And remember that we are called by God to tell the gospel to others. This is the right time to repent. Ayan, mag-repent na po tayo. And ask God to help us deeply understand the gospel, embrace our calling, and start to tell others about Jesus. Amen po ba? Amen. So kapatid, ang isa po sa mga dapat nating respond after natin ma-receive ang gospel, tayo po ay dapat obligado, responsable,
na sabihin ang magandang balita na ito sa iba. Amen po ba? Amen. Tahimik niyo po, no? Okay. So, pangalawa po, okay? What are the right responses after we receive the gospel? Number 2, I am eager to preach to all. Sige, pakibasa po ng verse 15. Okay. Ang pangalawa po sa dapat nating respond after natin ma-receive ang gospel is that we must be eager to preach the gospel to all. So ang eager po, ang ibig sabihin nito is a state of intense desire to do something. It means that we must have an intense desire to preach the gospel. Yung gustong-gusto mong i-share o i-preach ang gospel sa lahat ng tao. So makikita po natin dito no sa verse. So dahil sa obligation na meron si Paul or sa calling na binigay sa kanya ng Diyos, he is not reluctant, but he is excited and ready to preach the good news sa city ng Rome. Paul is not sharing the gospel with people because he feels like he has to, but he wants to. So kung makikita din po natin sa Romans 1 verse 13, sige, basahin po natin. Okay. So makikita po natin dito na sa kagustuhan po ni Paul na i-preach ang gospel sa Rome, plinano niyang makapunta dito ng maraming beses. Pero laging may pumipigil sa kanya. So according po sa commentary na nabasa ko, it could be a ministry responsibilities, circumstances, or God's timing. But we can see here na kahit ang daming hadlang sa pagpunta niya, hindi yun ang nag-stop sa kanya para i-preach ang gospel sa Rome. To the point that he wrote a letter para sa mga believers sa lugar na ito to strengthen them, to prepare sa pagpunta niya, and to clearly explain the gospel to them. Para ang gospel ay ma-spread sa lahat ng tao sa Rome. So bakit nga ba gusto ni Paul mag-preach sa Rome? Ano bang meron sa Rome? Okay? So according po ulit sa commentary na nabasa ko, Rome was the center of the Roman Empire, the most influential city in the world at that time. So kung ang gospel ay mapalaganap ng mga Christian sa lugar na iyon, it could spread outward to many nations. So Paul wasn't just thinking locally, he was thinking globally. Kaya gano'n na lang ka-eager si Paul na i-preach ang gospel sa Rome, na kahit ano pang circumstances, problema, pagsubok o influential na tao man ang makaharap niya, walang makakapigil sa kanya na i-preach ang gospel sa iba. Because he wants that all people will hear the gospel. Since he knew and believed and experienced it, he will do everything just to preach the gospel to everyone. Grabe ka-passionate si Paul. Amen ba? So church, I believe lahat po tayo, alam natin, pinaniwalaan natin, at na-experience natin ang gospel. So just like Paul, do we have this sense of eagerness to preach the gospel to everyone? Yung to the point na walang makakapigil sa'yo na i-preach ang gospel sa iba. Yung kahit president mo pa yan sa school mo o sa classroom mo, kahit boss mo pa yan sa workplace mo, kahit pinagbabawalan ka ng guard sa campus mo, magpipreach ka pa din ng gospel. Kahit pa i-reject ka ng 100 times, magpipreach ka pa din ng gospel. Kahit mainit, di ba? Honestly, ang init ngayon, nakakapaso yung init. Pero kahit mainit, magpipreach ka pa din ng gospel. Pupunta ka pa rin sa campus. Pupunta ka pa rin dyan sa mga streets para mag-preach lang na gospel. Kahit wala kang kasama, ayan, kahit wala kang kasamang pumunta sa mga lugar, magpipreach ka pa din ng gospel. So kapatid, do we have this kind of eagerness? May ganito ba tayong klaseng eagerness to preach the gospel? Or ikaw yung tipo ng tao na pagbawalan ka lang, magsa-stop ka na.
Nireject ka lang, ayaw mo na. Mas matalino lang sa'yo, mas magaling lang sa'yo yung shineran mo. Nagtanong lang sa'yo, di mo nasagot, ayaw mo na. Tapos minsan, yayain ka ni J-group leader. Diba? Yayain ka ni J-group leader, labag pa sa loob mo. Napipilitan ka pa. So sa part na po ito, sino po dito nakarelate? Okay? So church, if we truly understand and experience the gospel, that because of the gospel, you are already saved and it transforms you, hindi ka papayag na hindi ito marinig ng iba. Amen ba? Hindi ka titigil na hindi ito makarating sa iba. Sabi nga ni Pastor Marvin, lagi na sinasabi, pag hindi siya nakashare ng word, feeling na magkakasakit siya. Hindi siya mapakali kapag hindi siya nakakapag-share ng word. So church, may ganun din ba tayong nararamdaman? Or wala lang? Okay lang sa'yo na nakaupo ka lang dyan every Sunday. Tapos babalik ka na lang, tapos normal sa buhay. Ganun lang yung buhay mo. So church, if we truly know the heartbeat of God, and that's the people, if we truly know that He wants them to hear the gospel and wants them to be saved, if naintindihan po talaga natin yon, it will melt our hearts. It will motivate us and will give us the courage to preach the gospel to everyone. So church, I believe na ang Jamsi, hindi na to bago sa atin. We are trained and equipped to preach the gospel. Amen? Amen. Pero marami sa atin ngayon, hindi na po ito napapractice. Kaya church, this is the right time to start again. Hindi pa po huli ang lahat. So pakisabi sa katabi mo, hindi pa huli ang lahat. So let's be eager po to preach the gospel to everyone. Let's involve ourselves sa pag-share ng gospel. So youth, taas ang kamay ng mga youth. Taas ang kamay. Say amen. Amen. So I want to remind the youth that the campus is the ripest harvest. Sobrang dami pang students na hindi pa nakakakilala kay Jesus. So youth, say amen. Amen. This is the right time to start sharing Jesus sa campus mo. Amen? Sa classmates mo, sa friends mo. Amen? Oh, don't be afraid. Stop making excuses. If hindi ka marunong mag-share, mag-invite ka. Maraming mga people dito magagaling mag-share. Amen? Amen. Ayan. So huwag tayong matakot. Let's share the gospel sa campus. Let's invest sa campus kasi ang dami pang mga estudyante na hindi pa kilala si Jesus. Amen ba? Amen. O, so punta naman po tayo sa araw. Taas ang kamay mga araw. Oh. Amen? Amen. So lahat ng mga araw, say amen. Okay. So your harvest and field is in your workplace. And God has a plan, bakit ka na nilagay sa work na yan? Amen ba? God wants you to be the salt and the light sa workplace mo. So araw, say amen. Ang hina naman. Araw, say amen. Amen. So start a movement sa workplace mo. Start to pray. Makipagkaibigan ka. Makipag-close ka sa mga ka-workmate mo. Tapos invite mo sila sa J-group nyo. Amen? Tapos sharean nyo ng gospel as a team. I know po na mahirap mag-share sa workplace. But again, just like Paul, if we are so eager to preach the gospel, walang makakapigil sa atin. Amen ba, Araw? Amen. O, ngayon, punta naman tayo sa fam. Taas ang kamay ng mga fam, mga pamilyado dyan. Amen? Okay. So, I know po, mahirap din mag-share ng gospel kapag pamilyado ka na. Kasi may mga anak ka na. May responsibilidad ka na. But again, just like Paul, wala pong hadlang sa taong gustong-gusto na mag-preach ng gospel sa iba. So fam, say amen. Start preaching the gospel at home. Then sa mga family members nyo na hindi pa nakikilala si Jesus, share the gospel to them sa kapitbahay nyo. Start ka sa kapitbahay nyo. Sa mga kumari at kumpari nyo. Sa mga kamag-anak nyo. You can invite them sa J-groups nyo. Magtulungan kayo, magpakain kayo, ganyan.
Kanta-kanta kayo. Tapos i-share nyo yung gospel. Model a godly family. Godly relationship. Godly friendship. Kasi yun yung possible na makakot ng attention nila. And kapag nangyari yun, start to share the gospel to them. Amen po ba? Amen. So church, again, this is the right time to eagerly preach the gospel to people. Huwag tayong papayag na wala tayong gagawin. Amen? That just like Paul, we will preach the gospel kahit ano pang mangyari. Amen po ba? Amen. So pakisabi sa katabi mo, mag-start ka na. Mag-invite ka na. Oh, mag-share ka na. Okay. Ayan. Okay. And lastly po, okay, what are the right responses after we receive the gospel? Number 3, I am unashamed to proclaim to everyone. Sabi sa verse 16, sige, pakibasa po. Okay. So ang panghuling dapat maging respond po natin after nating ma-receive ang gospel is that we must not be ashamed to proclaim the gospel to everyone. Na hindi po tayo dapat nahihiya na i-proclaim ang gospel sa lahat ng tao. So makikita po natin sa verse na ito, no? Sabi ni Paul, "For I am not ashamed of this good news about Christ." Ang ganda rin po nung sinabi sa Tagalog version. Sige, basahin po natin. Okay. So makikita po natin dito, no, na grabe po yung confidence ni Paul sa gospel. Na hindi na po to kinakahiya. That he's willing to proclaim the gospel to everyone. So bakit kaya, no? So if pag-aaralan po natin yung background nito, no, especially po sa lugar ng Rome. Okay? According po sa commentary na nabasa ko, ang Rome ay isang powerful and sophisticated na city. And the message of a crucified Savior could seem foolish, weak, or offensive. So possible na pag ikaw ang nag-share doon, baka hindi ka paniwalaan. Or baka pagtawanan ka lang. Pero si Paul, hindi siya na-intimidate sa lugar ng Rome. But he is so confident sa gospel na pinoproclaim niya. At hindi niya ito kinakahiya. So bakit nga ba siya confident? Anong meron ba sa gospel? Bakit confident siya? Hindi siya nahihiya na kahit ganito pa yung Rome, isi-share ko yung gospel. Makikita natin sa verse, sabi doon, it is the power of God at work, saving everyone who believes, the Jew first and also the Gentiles. So Paul knew that the gospel that he received, the gospel that he believed, is not just words or philosophy, but it is God's power. He knew and believed that the gospel has the power to rescue people from sin and restore their relationship with God. And it can transform many lives, just like what happened to him. Si Paul po mismo ay na-experience nga kung gaano ka-powerful ang message na ito. Kung paano siya binago at niligtas na magandang balita na ito. At dahil sa naranasan niyang mabago ng gospel, yun po mismo ang nagbigay sa kanya ng boldness at confidence na i-proclaim ang gospel sa iba. Dahil alam niya na ang Diyos ang kumikilos sa buhay ng mga taong makakarinig nito. At ito ay kapangyarihan ng Diyos na makakapagpabago at makakapagligtas ng mga tao. So church, just like Paul, we all receive and believe in the gospel. We know that it is God's power at work to save everyone who believes. And we also experience this power because it saved and transformed our lives. Amen ba? So ang tanong ko po sa ating lahat, are we confident and bold to share the gospel with people? Or are we ashamed to do so? So church, if you truly understand and experience the gospel, I want to say this, hindi mo ito kakahiya.
Hindi mo to ipagdadamot sa iba. Na proud ka. Confident ka sa gospel na pinoproclaim mo. Dahil ikaw mismo nakaranas kung gaano ka powerful ito. Because it saved and changes you. At alam mo rin na ang gospel na ito ang magliligtas at magpapabago sa lahat ng taong shesheran mo. Amen po ba? Kaya church, let's start to proclaim the gospel to everyone. Let's not be ashamed. Be confident. Hindi mo kailangan pahirapan ng sarili mo. Sobrang simple lang ng gospel. So marami sa atin may mga excuses pa, di ba? Kasi Ani, mayayain kasi talaga ako. Hindi ako marunong magsalita. Baka mali sabihin ko. Diba? Baka pagtawanan lang nila ako. Baka di nila ako pansinin. So ano pang gusto nyong excuse? Ano pa gusto nyo pa? So I want to say this po, no? When we share the gospel, it's not about us. Hindi about sa kung gaano tayo kagaling, kung gaano tayo kagaling mag-English, kung gaano tayo ka-fluent, kung anong status mo sa buhay. It's not about us. But it is about the gospel that we will proclaim, that will save and transform many lives of people. So wag mong isipin yung sarili mo. Mag-focus ka sa magandang mensahe na dala-dala mo. Kaya hindi ka dapat mahiya sa magandang balita na ito dahil ito ang magliligtas at magbabago ng mga tao. So just like Paul, let's not be ashamed of this good news about Christ. Wag po natin ito ikahiya. Dapat maging proud po tayo kagaya ni Paul. Let's start to proclaim it to everyone. Huwag tayong mamili. Pag believers na lang, yun na lang, natin. Pag mabait, yun na lang din. Pero pag yung mga, hindi, wag yun. Huwag tayong mamili. I-share po natin ito sa lahat ng tao. Kasi alam natin, ang gospel ay kapangyarihan ng Diyos na magbabago at magliligtas sa lahat ng tao. Amen ba? Amen. Ayan, so as a conclusion po, no? Okay? 3 right responses after receiving the gospel. Number 1, I am indebted to tell others. I am eager to preach to all. And I am unashamed to proclaim to everyone. So church, again, the gospel that we receive is not just a message to hear, but an invitation that demands a response. And as a follower of Christ, our right response must be to share the gospel to everyone. Let's start again to share the gospel sa campus mo, sa workplace mo, sa mga kamag-anak mo, sa kapitbahay mo, sa kaibigan mo, sa lahat ng tao. Huwag kang mahiya, huwag kang matakot. Dahil ang gospel na tinanggap, ang siya ding magliligtas at magpapabago sa mga taong shesheran mo. Amen ba? So church, this is the right time to make a decision to really do our mission in this world, and that is to go and make disciples. Let's start to embrace our calling. Let's be eager to preach the gospel, and let's not be ashamed to proclaim the good news to everyone. Amen po ba? Amen. So come on po, let's pray. Yes, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa salita mo. Thank you, Lord God, for reminding us sa Great Commission na iniwan niyo sa amin. And that is to go and make disciples of all nations. Right now, Lord, I pray na tulungan mo kami na i-apply ito sa aming buhay. And after this, Lord, I pray that Jamsi Makati will be a church full of soul winners, full of evangelists, full of people na merong puso para sa mga lost soul. Nakagaya ni Jesus, when He saw the harvest, when He saw the people, meron siyang compassionate na puso. Nakikita niya yung status ng spiritual life nila. I pray that all of us ay ganun din, Panginoon, na hindi kami titigil, na hindi kami mananahimik lang, but we will decided and choose to share Jesus to every people. Lord, maraming salamat sa word mo. Thank you, Lord, sa gospel na ibinigay niyo sa amin, na nagligtas at nagbago sa amin. Naniniwala kami na lahat ng taong shesheran namin, babaguhin at ililigtas din ito. Lord, maraming salamat
We honor you. We glorify you. In Jesus' name, amen. Well, let's all together stand up and sing this song. I believe hope of heaven is preparing a way for me, far beyond what hearts imagine, ears have heard.